Bro, bili tayo. Hindi ka lang, ano lang. Ano lang, hindi ka lang siguro. Sumakat! Brand out. Yan talaga magpapa-harvest. Oh, yun. Duyan-duyan na lang. Maulang. Sana all. Ito ba? Ano ba to? CEO ba to? CEO ba to? Manager! Ito ang manager. Ito ang CEO, ha? Sana all. Brand out. Ayun, ano yun? Operation manager. Guys, ang lakas ng hangin. My God. Ang lakas ng hangin. Uulan, babagyo, pero magha-harvest kami ng hito. Kasi ngayon lang dumating ang buyer. So, let's go! Tingnan natin. Paggabi na. So, anong oras na ba? Gabi na. Paggabi na. 5 sila dumating. Dapat kanina pa ang schedule nila. Pero, wala tayong magagawa. Kasi ngayon lang sila dumating. Ayun na oh. Ayan. Ayan. Ayun na sila. Ang lakas ng hangin. Ayan ang mga audience. Hindi nakita. Madilim na. Ulan na hinon. Ha? Ayun na. Dito, ililipat ulit ang tubig. Yan, dyan ililipat and then yun sila nag-harvest. Hindi na makita ang hito kasi dulong na. Pinabawasan pa ang tubig. Ilan dyan, Brandon? Para di mabalik rin. Balik na nakikita lang. Yan guys.
napunta sa itsura natin ng putik. Okay. Very good. Wala ba? Wala pa. Wala. Ribet. Uy. Halo? Walang ilo. Dito ka sa babaw. Dito sa Badulong sa may Palawan na nagisda na ito dito. Bukol pa palaw. Dito na ibutang mo. Kinulang nga ang paglalagyan ng hito mga karampa, kaya kailangan mag-set up ulit ng panibagong pagsasalinan. Kasi nga mas marami ang fingerlings na nilagay dito ngayon kaysa sa dati. Dati 1.5 lang, ngayon is 2.5 na ito. Kaya kailangan talagang dagdagan kasi masikip siya. Kaya yan, nagsiset up sila ulit para hindi magsiksikan at hindi ma-damage ang hito. Padilim na nga mga karampa, magsi 6 PM na ito ng gabi. So dilim na talaga siya kaya hindi na natin makikita ang hito. Ayan siya, nagsiset up na sila para lagyan ng tubig ang panibagong pagsasalina ng hito. Yan, nagsiset up na rin yan dyan ng ilaw para may ilaw habang nag-harvest ng gabi. Per schedule kasi itong pag-harvest mga karampa. Kailangan mo talaga magpa-schedule 1 month bago ka magpa-harvest. Kailangan magpa-schedule ka na. And then minsan nababago talaga ang oras nila dahil marami silang schedule na pinupuntahan, marami silang hina-harvest. Kaya naabutan kami ng gabi kasi nga alas 2 ang schedule ng harvest tapos nakarating sila ng alas 5. Dapat maging maingat ka talaga sa pag-harvest mo dahil may tinik yung mga hito mga karampa. So kailangan mo talaga mag-ingat, kaya hindi din kami nakikialam kasi sila nga mismo kinaklasify na nila ang pag-harvest. Per size kasi ang order niyan, iba ang order. Iba ang buyer sa small, medium, large. Kaya hindi na kami nakikialam, hinahayaan lang namin ang taga-harvest. Tulong-tulong na lang kami at nag-a-assist lang kami sa kanila. Sumakat! Agoy. Oh! Balik na. Balik. 30 kilos per drums ang inilalagay mga karampa. Tapos ilalagay siya doon sa taas sa hakutin papunta. Ayan na guys. Hinahabol ko sila. Andun na. Ayan. Mag-aalas 10 na ng gabi. Di oh. 9 ano na uy. 9:22. Yan. Ang layo. Hingalin ka pala talaga. Okay. Flashlightan mo yung drum. Saan siya?
Okay. Nasulod gid. Ay, grabe guys. Gabi ang ingay ng mga aso. Ay, perfect. 804 kilos lahat-lahat mga karampa times 105 per kilo. Bumababa ang price ng hito ngayon, kaya sa may mga hito dyan, magpa-harvest na kayo kasi pababa na siya ng pababa. Maganda ang business na hituan mga karampa. Mas maganda ito kaysa sa babuyan kasi dito magpapakain ka lang at mag-aantay ka lang ng harvest. Samantalang sa babuyan, magpapakain ka pa, maglilinis at marami ka pang gagawin. Dito harvest na lang din talaga ang gagawin mo. Same lang din naman sila 4 months. Pero kailangan dito mayroon ka talagang suppliers ng feeds at saka target buyers. Para pag-harvest, mayroon talagang bibili ng hito mo. Yan lamang po. Maraming salamat. This is Jana Marie Sexy.